Hello mga kapare ko, sa video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano alisin ang laging issue at FPS drop kay Mobile Legends. Kaya kung gusto nyo malaman yan, just keep watching dahil magsisimulan tutorial pagkatapos ang intro. Let's go! Hush! So yun na nga mga pare ko, sa video na to ay tatapusin na natin yung lag mo kay Mobile Legends, no? So meron tayong dalawang method na gagawin sa video. Ang una is gagamitin lang natin yung hidden settings ng phone natin, which is gagana lang sa mga Android 10 users. And syempre dapat support din ng device mo. Kung isa kang Samsung user or isa kang Xiaomi user or Vivo user na hindi support yung ganitong features, pwede ka mag-proceed sa step 2. So yung sa step 2 naman is gagamit tayo ng isang application na nakapagpababa talaga ng FPS kay Mobile Legends. So isa siya sa mga recommendation ko. And yeah, meron tayong dalawang steps. So simulan na natin yung isa. So kasi nga guys, sobrang lagay ni Mobile Legends dahil ang dami ng update na ginagawa ni Montun. Pero meron kasi sa atin na hindi alam, meron na palang isang setting sa phone natin na bagong update para sa mga Android 10 pataas na users. But katulad na sinabi ko kanina, hindi lahat ng phone brand is-support yung settings na to. So ano nga ba siya? Makikita natin yung settings na to sa developers option. So para sa mga hindi marunong mag-on ng developers option, is ganito na siya gawin. Punta lang kayo ng about phone, hanapin nyo yung baseband. So hanapin nyo lang dito yung baseband, then i-click nyo lang to build number ng 7 times. Dapat may makita na dito you're already developer. So sa akin is in-off ko siya kanina, ngayon gagawin ko ulit para makita nyo yung buong proseso. Pagka-on nyo ng developers option, ang kailangan nyo gawin dito is pumunta lang sa additional settings or i-search na lang kung may search engine yung inyong settings na developers option. So pag nakita nyo na yung developers option, ang kailangan nyo lang gawin i-on siya. Okay, dapat naka-on siya guys. Kapag naka-off yan, hindi gagana yung settings. So huwag nyo i-off. Marami din kasi nagtatanong sa akin kung i-off para pagkatapos i-set. Sagot, hindi. Kasi syempre lahat hindi gagana. So ang kailangan nyo gawin dito, isanabin lang natin yung driver preference. So ito pala ay na-discuss ko na rin sa una natin tutorial, which is yung hidden gaming settings mga kapare ko. Kung ako sa inyo, panoodin nyo yun. Kasi nandun yung full settings and full paliwanag about sa features na to. Kasi dito guys, dadaanan natin siya mabilis. Kasi nga ito sinabi ko, hindi sa lahat ng devices is gumagana siya. Okay? Kasi may mga Android 10 na mga phone pero hindi naman support sa kanilang brand. Ayun yung problema. So, kaya ginawan ko rin siya ng step 2. So, ngayon, hanapin lang natin dito yung game driver preference. Okay? Game driver preference. Okay. So ito guys siya, yung game driver preference, and i-click nyo lang yan din dito. Guys, meron tayong mga pagpipilian na game drivers. So kailangan guys dito is laruin nyo muna, or ang ibig kong sabihin is syempre different phone brand, meron din silang different kinds ng pwedeng gamitin. So sa Realme, kung Realme user ka, game driver yung pinakamaganda. Okay, so dito kasi papakita ko, hanapin natin yung Mobile Legends ko. Hanapin natin yung Mobile Legends sa M syempre. So yung sinasabi kong game driver preference is dito nyo makikita. Ito kay Mobile Legends. So kung Realme user ka, is syempre recommend ko na game driver. Kasi ako isa akong Realme 5 user and 3GB lang yung RAM ko and napaka-support nyo sa akin. So kung sa inyo, mag-game driver ka. So meron din kasing isang option dito na system graphic driver. So hindi ko alam kung mas maganda to. Kasi nung tinry ko yung game driver, mas maganda talaga yung epekto niya kaysa dito sa system graphic. So, syempre, kung iba yung phone brand mo, pwede mong laruin yung dalawa, experiment mo na lang kung ano yung mas okay. So, sa akin, game driver. Okay? So, meron din kasi mga ibang phone brand pala na marami yung pagpipilian. May default, may game driver, may system graphic driver, at meron pa dito. Ewan ko yung ibang yon, pero ang recommend ko guys is laruin nyo lang kung ano yung pinakamagandang result. Ayun lang yung gamitin nyo guys, mag-stick na kayo doon. Piliin nyo yung karapat-dapat. Okay? Yung hindi kayo lolokohin na driver. So, click nyo lang yan. So, ngayon naman, kung hindi ka naman Android 10 user or hindi support ng phone mo, Android 10 user ka na pero hindi support ng phone mo yung game na yon or yung features na yon,
meron pa tayo diyang isang solusyon. Mga pare kayo, para sa second method naman is ito ating Game Panda. So gagamit tayo ng isang application. Ito naman ang Panda Game Booster. So isa siyang game booster guys. Then, itong Game Panda guys is magbibigay sa'yo ng features na ipopokus niya yung RAM mo dun sa game na i-open mo using this application. Or i-add mo siya. So, as you can see guys, napakaganda niya at simple lang gamitin. Ito lang yung design niya. So, madadownload nyo pala itong Panda Game Booster sa Play Store. Pero, ano siya, may bayad. So, syempre, libre lang yan sa link natin. Link in the description. So, alamin nyo na lang din kung paano i-download yung files natin. Ilalagay ko na lang din yung tutorial dyan sa baba. Then bago tayo magpatuloy, katulad na sinabi ko kanina, panoodin nyo po yung secret game settings dahil mas malaki po yung mabibigay nun doon sa first method natin. So sa second method, may matutulong pa rin naman yung kahit wala tayong features na game driver preference or game driver na features sa mga Android phone natin or hindi ka man Android 10 user. Okay lang din dahil may mga tinuro ko ng settings na pang alternative naman doon. So, pwede nyo pa rin siyang panoodin. So, ilalagay ko yung link niya sa baba, okay? O kaya sa taas. So, yun na nga, magpatuloy na tayo. Kailangan nyo lang gawin dito is i-add yung game. Katulad dito, tap a game to boost. So, guys, dapat i-open yung application using this application, mga kapare ko, okay? Or ang ibig ko sabihin, kailangan i-open nyo yung game na lalaroin nyo gamit tong Game Panda Game Booster. So, kailangan guys, mag-add lang kayo. Bawa, itong Wild Rift. So, dahil lang focus natin in Mobile Legends, kay Mobile Legends tayo mag-open. So, paano nga ba siya gumagana? Kailangan nyo lang gawin is i-click yung game galing dito. So, para siyang Game Space kay Realme, yung mga Game Turbo naman kay Vivo. Para siyang ganon, built-in. So, kung wala kang built-in game booster, mas okay na i-download mo tong Panda Game Booster. Sobrang solid ito mga pare ko. So, nagamit ko na rin siya almost 3 days and maganda naman yung performance niya doon sa 3 days na yon. So, ito naman yung network niya. May makikita tayong design dito, yung temperature niya. Yung network niya mga kapare ko, huwag nyo na lang pansinin. Hindi siya masyadong accurate in terms of network sa pag-i-scan ng network niya mga kapare ko. Kasi, sinasabi dito 141 ms dapat yung makukuha ko. Pero pag in-open ko yung game, hindi naman. Parang ano lang siya parang advanced ganun. Parang medyo ano siya nung game, no? Medyo ano siya nung app. Pero pag in-open natin yung Mobile Legends, katulad nito, open natin yung Mobile Legends para makita nyo yung sinasabi kong ganda. Then, ang gagawin ko is ipapakita ko na lang in the next clip. So, tingnan nyo na lang yung oras. February 24 and 1:80 na ngayon. So, papakita ko sa next clip. Let's go. So, ito naman yung next clip natin mga pare ko. Yung oras, time check tayo. 1:19 na. So, ewan ko bakit bigla agad yun nag-adjust. Basta 1:19 na siya mga kapare ko. So kanina 1:18 natin yung pinos. Tapos dito guys, makikita nyo ay ito na yung ating Mobile Legends at naglo-loading na siya. So as you can see guys, napakabilis niya mag-loading. And syempre, bibigyan ko kayo ng sample gameplay dito mga kapare ko para makita nyo na legit yung sinasabi ko, no? So wait nyo lang. So ayan guys. So, para pala sa mga mga wala pang resources kay Mobile Legends, pag-upload tayo in the next video. So, wait lang natin to, yan. So, as you can see guys, ito na siya. And ito naman yung ating MS. So, yun, 5 MS lang mga kapare ko. Pero ang focus natin dito is graphics or yung mga FPS na po tsaka mga lagging. So, makikita natin yon mismo sa game mismo. So, ngayon maglalaro tayo ng Brawl kasi mas marami dong animation and mas marami dong mga skill shots. So, talagang sasabog dun yung animation talaga mismo, no? So, yan. Meron daw mga guide. Okay natin yan. Start natin to. So, medyo ano kasi dito sa Brawl guys, yung mga animation niya, tsaka mabilis pa siya laruin. Ayun yung gusto ko dito kay Brawl. At yung animation niya kasi dito, syempre isang lane lang kayo. Kapag nagbatuhan kayo ng skill, talaga makikita mo kung naglalag ba o hindi. So, ipapakita ko na lang yung full ano nito guys. Okay lang sila. So, ipapakita ko na lang yung full highlights itong game and the next clip. Let's go!
So ayun mga kaparagoy, nakita nyo naman yung sample gameplay natin and dito ko natatapusin yung video natin para ma-upload na natin to mamaya. Then yun lang pala mga pare ko for today's video, no. So kung nagustuhan niyo yung ating tutorial for today at nakatulong to sa inyo, huwag nyo kalimutan i-hit yung like buttons kasi sa like ninyo mga pare ko, masaya na ako dyan, ma-appreciate ko na yan if na-appreciate nyo yung aking pag-share nito ang ganitong content. So kung gusto nyo rin pala ng mga ganitong content mga pare ko, huwag nyo kalimutan i-hit yung subscribe button and syempre yung notification bell para ma-notify ka sa mga next tutorial ko. At saka pala mag-subscribe din kayo sa ating second channel which is doon tayo magda-download at doon tayo mag-upload ng mga how to download games tutorial which is yun yung nawala dito sa channel natin at nilipat ko doon at syempre napakaganda ng mga game doon guys. Tuturuan ko pa kayo ng mga different website kung saan pwede mag-download ng mga PP, SSPP or mga kinadikan nating game noon. So yun lang mga pare ko for today and huwag nyo kalimutan to i-share sa mga tropa nyo kung meron din kayong mga tropa naglalag yung phone nila. Peace out, let's go!